Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo din handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo din handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang-aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang-aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo din handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo din handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang-aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang-aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo din handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo din handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang-aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang-aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo din handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang-aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang-aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo din handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan
at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inamin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inaman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inamin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inaman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inamin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inaman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inamin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inaman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani sa iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inamin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon,
Mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani.
Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisidlan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisidlan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon,
ang kamalig mo ay lagi nang-aapaw, sisilan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisilan. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, sa iyo din handugan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, sa iyo din handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang-aapaw, sisilan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng lubusan. Sa gayon, mapupuno ng sagana ang iyong mga kamalig at ang iyong mga sisilan ay aapawan ng bagong alak. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisilan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, sa iyo rin handugan. Sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang-aapaw, sisilan ng inumin ay hindi nga matutuyan. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ay iyong mga bodega at aapaw ang inuman sa iyong mga sisilan. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong madamot ay hahantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiginhawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. At siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong madamot ay hahantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiginhawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. At siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong madamot ay hahantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiginhawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. At siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman.
May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim, ngunit ang mga taong madamot ay hahantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong nagdarahok, lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiginhawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. At siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim, ngunit ang mga taong madamot ay hahantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong nagdarahok, lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiginhawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. At siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim, ngunit ang mga taong madamot ay hahantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong nagdarahok, lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiginhawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. At siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim, ngunit ang mga taong madamot ay hahantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong nagdarahok, lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiginhawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. At siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. At ang
At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim, ngunit ang mga taong madamot ay haantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong nagdarahok, lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiging hawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. At siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim, ngunit ang mga taong madamot ay haantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong nagdarahok, lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiging hawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim, ngunit ang mga taong madamot ay haantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong nagdarahok, lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiging hawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong sakim, ngunit ang mga taong madamot ay haantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong nagdarahok, lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiging hawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay.
Ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong madamot ay hahantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiginhawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. At siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang mga taong madamot ay hahantong sa kahirapan. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. May isang taong maramot, ngunit lalong naghihirap. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang nagpapaginawa sa iba ay magiginhawaan din. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. At siyang nagdidilig ay didiligin din. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. May isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay, gayon man, lalong sumasagana. Ang taong mapagbigay ay uunlad. Ang taong mapagbigay ay payayamanin. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong matulungin sa saganang pamumuhay. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38.
Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos.
ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos.
Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa supang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin. Dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus at para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa supang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin. Dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus at para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos.
Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo
upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos.
Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Tinubos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibita sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpupalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos.